Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Hulikam sa Mangaldan, lalaki tinangay ang kawali sa isang bahay. Bagong silang na sanggol inabandona sa isang palikuran sa Cagayan. Tarpaulin ng mga politiko na nakakabit sa mga puno at poste ng kuryente, naglipa na. At mga obra ng mga local artist tampok sa exhibit sa Banaan Museum sa Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa eleksyon 2025. Tarpaulin ng mga politiko na nakakabit sa mga puno at poste ng kuryente, naglipa na sa Mangaldan, Pangasinan. Nakatutok si Jay Torida. Naglipa na ang mga tarpaulin at iba pang election paraphernalia ng ilang aspirants para sa 2025 midterm elections. Sa Mangaldan, Pangasinan, makikita ang mga nagkalat na tarpaulin kung saan makikita ang mukha at pangalan ng mga nangangarap makakuha ng posisyon sa gobyerno. Hindi naman bawal. Ang problema nga lang, wala sa angkop na lugar ang mga ito dahil ultimo mga puno at poste ng kuryente, pinagkabitan pa ng tarpaulin. Ayon sa DENR, mahigpit na ipinagbabawal ang paglalagay ng election materials o anumang information materials sa mga puno, hindi lang sa gilid ng kalsada kundi sa loob ng mga parke. Base ito sa Presidential Decree o PD 953. Enero pa lang ngayong taon, nakipag-ugnay na ang PENRO sa mga lokal na pamahalaan at mga aspirant na makipagtulungan sa kanilang kampanya hinggil sa pagbabawal na magkabit ng tarpaulin sa mga puno. Paglilinaw ng ahensya, nirerespeto nila ang gastos ng mga politiko sa mga election material, kaya nagbibigay sila ng pulugit na tanggalin ang mga ito at ilipat sa angkop na lugar bago sila magsagawa ng open baklas kasama ang COMELEC at iba pang autoridad. Give them stern warning, tanggalin, and then we make the necessary warning. Ngayon, pag inulit po nila, ay wala na po tayong magagawa kung hindi to exercise our obligation naman po na mag-file po ng kaso. Ganito rin ang sentimiento ng mga electric utility tulad ng Senpelco. Hindi rin kasi pinatawad ang kanilang mga pasilidad na pinagsabitan ng posters. Bawal, lalong-lalo na kung may mga emergencies or mga kailangan nating i-fix sa linya. Sagabal itong mga nilalagay na mga tarpaulin, lalong-lalo na yung iba may frame na kawayan. Panawagan ng PENRO at Senpelco sa mga politiko, sumunod sa batas upang hindi magkaroon ng impresyon ng mga botante na kung sino pa ang mga nagnanais maupo ay sila pa ang may galang hindi sumunod sa batas ng gobyerno. Dapat isipin nila mabuti kung saan nila ilalagay yung ganyang mga poster nila. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon. Pagtangay ng isang lalaki sa kawali sa isang bahay sa Mangaldan, Pangasinan, nahulikam. Sundan sa report. Bilang isang negosyante ng Tapsilogan, magluluto sana si Ginang Cheryl Cornel nang mapansin niyang may nawawala sa kanilang kusina sa kanilang bahay sa isang subdibisyon sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Hinanap ko yung mga kawali. Wala akong makita. Tinanong ko pa yung kapatid ko, baka hiniram. Wala daw. Kaya nagtaka na ako, kaya sabi ng anak ko, i-check mo sa CCTV, mama, sabi niya. Pagka-check ng CCTV, nadiskubreng ninakaw pala ng hindi pa nakikilalang lalaki ang kanilang dalawang kawali. Nagkakahalaga ng 4,000 piso ang mga ninakaw na gamit. Dumaan sa bakanteng lote sa likod ng subdibisyon ang hindi pa nakikilalang kawatan. Mag-alas 4 ng hapon noong Sabado nang mangyari ang insidente. Ayon kay Ginang Cheryl, hindi naman na niya inaasam na mabawi pa ang mga ninakaw na kawali. Pero sana magsilbing aral ito sa kanyang kapwa-residente upang hindi mabiktima ng kahalintulad na insidente. Huwag maging kampante kasi sa hirap ng buhay mo ngayon. Yung iba talagang mag-iisip na lang ng magnakaw. Ito na ang ikalawang insidente ng pagnanakaw sa barangay ngayong taon. Kaya hinigpitan pa ng mga opisyal ng barangay ang kanilang pagbabantay kontra sa mga masasamang loob. Kaya yung mga kawatan, sabihin ko lang sa inyo, mga magnanakaw, kung ayaw niyong tumigil, maawa kayo sa sarili niyo pag nahuli ko kayo. Ayon pa sa opisyal, may person of interest na raw sila sa pagnanakaw ng kawali at siya ang magiging sentro ng kanilang investigasyon.
Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Isang lalaki naman ang arestado dahil sa pagnanakaw ng 3 cellphones sa Urdaneta City. Naka-alerto Jeric Pasilyao. Kuha sa CCTV ang lalaking ito na umaaligid sa labas ng isang bahay sa Barangay Katablan, Urdaneta City, Pangasinan. Hindi na nahagip ng CCTV camera ang pagpasok ng lalaki sa bahay, pero tinangay raw nito ang 3 cellphone ng biktima sa pamamagitan ng pagbukas ng maliit na bintana. Nandito natutulog lang po kami ditong 3, mga alauna po. Hindi rin po namin naramdaman yung pagpasok niya. Basta alas 5 po na umaga doon lang po namin napansin na wala na po yung gamit namin. Sa tulong ng Barangay Council, natunto ng sospek na kinilalang si alias Martin. Itinuro rin nito ang taong napagbentahan niya ng cellphone. Nung pong kanila pong hulihin yung pong nakabili ng cellphone, na-recover po nila yung 2 cellphone. Naka-belt bag po kasi siya. Nung kukunin niya yung cellphone, nalaglag po yung parang kaha ng sigarilyo. Nung pagtingin po nila, hindi po pala kaha ng sigarilyo. Electronic weighing scale po siya. Tapos nung i-verify po ng barangay official, meron pa pong nakalagay na shabu doon sa electronic weighing scale. Nakuha mula kay alias Mark ang 11 sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 3 gramo. Mahaharap sa kasong anti-fencing law at possession of illegal drugs ang sospek. Kasong pagnanakaw naman ang kakaharapin ng lalaking nanloob sa bahay. Kasama si Ron Alister Taniedo, Jeric Pasilyao, One North Central Luzon. Isang sanggol ang natagpuan sa isang palikuran sa Camalaniugan, Cagayan. Batay sa investigasyon, walang anumang balot sa katawan ang sanggol at nakakabit pa ang plasenta nang makita sa kubeta. Nasa pangalaga na ngayon ng District Hospital ang sanggol. Nananawagan ang Rural Health Unit ng tulong tulad ng diaper, damit at iba pang gamit para sa sanggol. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang pagkakakilanlan ng ina ng bata. Baywalk na sinira ng mga nakaraang bagyo sa Barangay Bunuan Bilok sa Dagupan City, puspusan ang rehabilitasyon. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Gamit ang heavy equipment, tuloy-tuloy ang isinasagawang rehabilitasyon sa nasirang baywalk sa bahagi ng Barangay Bunuan Binlok sa Dagupan City. Ayon sa chairman ng barangay, ilang linggo matapos ang magkakasunod na bagyong tumama noong nakaraang taon, ay agad sinimula ng rehabilitasyon sa lugar. Na-start kagad yung pag-ayos po doon, rehabilitation, repair po. Bali, ongoing po yung paglalagay po ng mga sheet file. Natatagalan lang umano sa rehabilitasyon dahil mas lumalaki ang sira o damage sa baywalk dahil na rin sa malalakas na alon sa baybayin. Kaya inuuna muna ang paglalagay ng sheet pile para maprotektahan ang baywalk at maiwasan ang coastal erosion. Ang target wala pa sa ngayon pero medyo mahaba pa, ma'am, kasi medyo nadadagdagan. Actually, yung mga sumisiga, yung mga bangka po na dati doon sa tapat na yon is nalipat ng around mga 50 to meters away na. Malaking tulong para sa mga residente na agad maayos ang baywalk. Bukod sa nagsisilbi itong proteksyon sa mga kabahayan, nakakatulong din ito sa kabuhayan ng mga residente dahil ang baywalk ay naging pasyalan na sa lugar. Para malayo sa pagbagyo, di ganong papasok sa loob ng doon sa taas ng mga bahay. Ayon sa mga opisyal ng barangay, wala pang deadline kung hanggang kailan matatapos ang rehabilitasyon. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Latest presyuhan ng mga gulay at karne sa Calasiao Public Market, alamin natin yan sa live report ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine?
Chris, tuloy-tuloy ang pagbaba sa presyo ng ilang gulay sa mga pamilihan sa probinsya ng Pangasinan. Ang dahilan ay ang harvesting o yung patuloy na pag-aani ng gulay ng mga magsasaka, hindi lang sa probinsya ng Pangasinan, kundi maging sa mga karating na probinsya. Kaya naman ang resulta ay napakaraming supply ng gulay, especially yung mga native na vegetable o yung mga lowland na vegetable. Dito sa Calasiao Public Market, bumaba ng 5 hanggang 10 piso per kilo ang ilang klase ng gulay. Gaya na lamang ng kamatis, Chris, na sa ngayon ay nasa 15 pesos hanggang 20 pesos per kilo. Ang talong naman ay nasa 60 pesos per kilo. Ang ampalaya ay nasa 60 pesos per kilo. Ang okra naman ay nasa 30 pesos per kilo. Ang sitaw ay nasa 60 pesos per kilo. Ang kalabasa ay nasa 30 pesos kada kilo. At maging yung highland vegetable, Chris, ay bahagyaring bumaba ang presyo. Gaya ng Benguet beans na ngayon ay nasa 60 pesos per kilo. Ang carrots naman ay medyo may kataasan na nasa 80 pesos per kilo. Ganon din ang patatas na nasa 120 per kilo, pero ang broccoli ay medyo mababa din na nasa 50 hanggang 60 pesos per kilo. At ayon nga sa mga negosyante, Chris, partikular sa mga tindera ng gulay, asahan pa daw na hanggang sa mga susunod na araw ay posibleng bumaba pa ng hanggang sa 3 to 5 pesos per kilo dahil nga sa tuloy-tuloy nga yung harvesting ng mga farmers. At ayon nga sa mga magsasaka, yung harvesting kasi ay posibleng magtagal pa hanggang sa buwan ng Marso. Samantala, Chris, stable naman o walang paggalaw sa presyo ng pampalasa, gaya na lamang ng sibuyas. Ito yung pulang sibuyas na nasa 180 hanggang 200 per kilo. Ang puting sibuyas naman ay nasa 140 per kilo, habang ang bawang at luya ay nasa 160 kada kilo. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Arestado ang isang welder matapos na mahulihan ng mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng shabu sa San Nicolas, Ilocos Norte. Tutukan sa report. Arestado ang isang welder matapos mahulihan ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu sa buy-bust operation ng pulisya sa San Nicolas, Ilocos Norte. Nakilala ang suspect na si Don Den Mark Antonio, 31 anyos, na isa umanong high-value individual. Ayon sa pulisya, bago ang transaksyon sa nagpanggap na buyer ng droga, nagkasundo sila na irerepak ang mga droga sa isang bahay. At nang makita ang malaking halaga ng droga, dito na inaresto ang suspect. Nakuha sa kanya ang 3 ice bag na naglalaman ng 300 grams ng hinihinalang shabu. Nakuha pa sa kanya ang iba't ibang drug paraphernalia. Agad na sinampahan ng kaukulang kaso ang suspect na wala pang pahayag. Natimbog naman sa Cabanatuan City ang 30 anyos na lalaking ito na kabilang sa listahan ng high-value individual ng PNP. Nakuha mula sa suspect ang nasa 75 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 510,000 pesos at ang 1,000 pisong ginamit na marked money. Ayon sa pulisya, isang operatiba ang nagpanggap na buyer na nakatransaksyon ng suspect sa drug buy-bust operation. Nakapiit na sa Cabanatuan City Police Station ang suspect na sinampahan na ng kaukulang kaso. Wala pa siyang pahayag. Glam Calicdan, Dizon, 1 North Central Luzon. COMELEC Pangasinan nagpaalala sa mga national candidate na kumuha ng permit sa LGU o COMELEC bago mangampanya sa isang lugar. Sundan sa report. Isang linggo matapos magsimula ang campaign period para sa national candidates, iilan pa lang ang namomonitor ng Commission on Elections o COMELEC na personal na nangangampanya sa Pangasinan. Kasabay nito, muling ipinaalala ng COMELEC sa mga national candidate na dapat ay kumuha sila ng permit sa LGU bago sila mangampanya sa isang lugar. Sakali naman daw na hindi sila bigyan ng permit ng LGU, pwede silang dumiretso sa COMELEC office para doon kumuha ng permit. Ang procedure natin dyan is pag nag-apply ng permit yung political party or candidate at na-deny ng LGU, hindi naman sila mawawalan ng recourse or remedy dahil pwede nang i-appeal sa Office of the Election Officer. Paglilinaw ng COMELEC na pwede naman anumang oras na mangampanyang isang kandidato saan mang lugar kahit mga walang hawak na permit. Pero sa ganitong mga pagkakataon na walang koordinasyon sa LGU o sa COMELEC, posibleng hindi agad mabigyan ng security assistance ang kandidato. Sinang-ayunan din ito ng Pangasinan PPO. Mahalaga raw na malaman ng pulisya sakaling may mga national candidate na personal na mangangampanya sa probinsya para makapaglatag ng road at area security assistance. Napaka-importante kasi yan na baka umaya mayroong mangyaring hindi ka nais-nais sa kanila. Kami po yung doon, accountable doon. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon.
2.3 billion pesos na halaga ng traktora mula sa DA ipinasakamay sa grupo ng mga magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. May mahigit 2,000 na hektarya ng palayan ang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Iba pa ang halos 700 hektarya ng maisan. Ito ang kabuhayan ng nasa mahigit 2,600 na magsasaka sa bayan. Mahirap daw ang trabaho sa bukid, kaya malaking ginhawa raw ang makinaryang ito na bigay ng Department of Agriculture. Aabot ng 2.3 million pesos ang halaga ng 4-wheel drive tractor na ito na mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ipinasakamay ang makinarya sa asosasyon na Masanting ya Dumaralos na Makayog. Ito ay gagamitin po sa mga sakahan ng mga magsasaka sa Makayog, sa kanilang palayan para ho makamino sa gastos sa bukid. Kung uupa ng pribadong kontraktor, nasa 4,200 ang bayad. Pero sa makinang bigay ng DA, nasa 3,500 pesos ang renta para sa mga miyembro ng asosasyon. Per hectare basis ang bayaran, 4,000 pesos naman sa mga hindi miyembro. Para ito sa maintenance, operator at gasolina ng makina. Laking pasasalamat ng mga magsasaka sa teknolohiyang ito na magiging bago nilang katuwang sa bukid. Lahat po ng farmers talaga, ito yung inaasam-asam nila. Matagal nang inaasam-asam po na magkaroon ng mga ganitong machineries para mapataas po yung kita. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga estudyante at guro nagbayanihan sa pagdodonate ng dugo sa Santa Barbara, Pangasinan. Narito ang report. 2010 pa raw nang unang makapag-donate ng dugo si Teacher Walter ng Daniel Maramba National High School sa Santa Barbara, Pangasinan. Matagal na raw niyang gustong mag-donate ulit, kaya lang wala siyang sapat na oras. Kaya sinamantala niya ang pagkakataon na mag-alay ng dugo sa isinagawang bloodletting activity sa kanilang paaralan. I'm so grateful na mag-donate para at least makatulong kahit papano. Nagsama-sama ang mga guro at mga estudyante sa aktibidad na bahagi ng 80th founding anniversary ng paaralan. Nakiisang ilang miyembro ng PNP, BFP, BJMP at iba pang volunteers. So yearly, ginagawa po namin ito activity bilang tugon sa kakulangan ng supply ng dugo sa buong Pangasinan. Nasa 37 blood bags ang nakolekta sa bloodletting activity na tumagal ng 4 na oras. Naisakatuparan din ang aktibidad sa tulong ng Region 1 Medical Center, Schools Division Office 1, Philippine Nurses Association Pangasinan Chapter at ilang pribadong organisasyon. Base sa ilang pag-aaral, marami raw ang benepisyo ng pagdodonate ng dugo. Kabilang dito ang pagbaba ng timbang at upang makaiwas sa sakit na kanser. Ang pinakamagandang benefits nito para sa sarili mo is yung alam mo sa sarili mo na dahil sa dugo na dinonate mo, meron kang natulungan o nadugtungan ng buhay. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North, Central Luzon. Good news mga kapuso! Sa mga naghahanap ng trabaho, pagkakataon nyo ng maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Oras ng operasyon ng amusement rides na itinayo malapit sa paaralan sa isang barangay sa Mangaldan, nilimitahan. Silipin sa report. Bago ang schedule ng Barangay Fiesta, itinayo at operational na ang amusement rides sa Barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Nakapwesto ito sa bakanting lote na tapat ng Barangay Hall at tabi ng isang eskwelahan para matiyak na hindi ito maging tambayan ng mga mag-aaral, lalo na tuwing recess o break time ay nilimitahan ang operasyon ng amusement rides. Ipinagbabawal ang operasyon ng amusement rides tuwing oras ng klase. Nag-ooperate after school hour mga 5, tapos magtatapos sa 10 o'clock yung mga bata. Below 18 years old,
bawal na ako kasi may curfew hour sila eh. Nakabantay ang mga opisyal ng barangay sa operasyon ng amusement rides. Sa kakaramihan sa mga bata naman, alam nila yung curfew hour namin dito sa Anulid, 10 p.m. kaya before 10 p.m. uwi na saka yung mga tanod namin, alam na nila. Para sa mga magulang, dapat lang daw na ipagbawal ang operasyon ng amusement ride sa oras ng klase ng mga bata para makaiwas sa posibleng aksidente. Bawal po talaga. Masakit po yun. Dahil para makapasok sila sa eskwelahan. Tumanggi na magbigay ng pahayag sa harap ng kamera ang namamahala sa amusement rides. Pero sumusunod daw sila sa panuntunan na ibinaba ng barangay. Bukod sa amusement rides, nagtayo rin ng food court sa lugar para ma-enjoy ang kapistahan ng barangay. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, kahit walang bagyo, posible pa ring ulanin ang ilang bahagi ng bansa. 4 na weather systems pa rin ang makakaapekto sa Pilipinas, kasama pa rin ang Amihan, Shearline, Intertropical Convergence Zone o ITZZ at Easterlies. Kumpara nitong mga nakalipas na araw, unti-unti na ring lumakas ulit ang bugso ng Amihan. Kaya posibleng lumamig ulit ng bahagya ang panahon, lalo na sa Northern Luzon. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Ilocos Provinces, Zambales, Bulacan at Aurora. Malalakas ang buhos ng ulan lalo na sa eastern section ng Northern Luzon, kaya mataas ang banta ng baha o landslide. May mga pagulan din sa iba pang bahagi ng bansa. Mga kapuso, ihanda ang budget ng mga nagbabalak bumiyahe sakay ng eroplano. Nakaamba kasing tumaas ang airfare sa Marso. Yan ay bunsod ng pagtaas ng Civil Aeronautics Board ng fuel surcharge level. Mula sa kasalukuyang level 4, iakyat na ito sa level 5 sa susunod na buwan. Ibig sabihin, magiging 151 pesos hanggang 542 pesos ang posibleng fuel surcharge sa domestic flights. Habang lagpas 498 pesos hanggang mahigit sa 3,700 pesos naman sa mga international flight. Pagmahal ng jet fuel at humihinang palitan ng piso kontra dolyar ang mga itinuturong dahilan ng pagtaas ng fuel surcharge. Nauwi sa engkwentro ang operasyon ng pulisya laban sa 2 armadong riding in tandem sa Barangay Anunas, Angeles City, bandang 5:30 kahapon. Sa ulat ng Angeles City Police Office, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa Angeles City Command Center hinggil sa 2 kahina-hinalang lalaki na namataan sa Koreatown. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng snatching sa lugar, agad na nagpadala ng mga tauhan mula sa Police Station 4 at Criminal Investigation Unit para magmanman hanggang sa magkaabutan na nagresulta sa engkwentro. Nasawi ang driver at sugatan ang angkas. Nakumpiska mula sa crime scene ng isang US Colt .45 caliber pistol, isang magazine na may 6 na bala, isang chamber-loaded live ammunition at isang basyon ng bala. Dinala sa ospital ang sugatang suspect. Ayon sa pulisya, modus ng mga suspect ang mang-snatch at mang-hold up sa mga Koreano. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng nasawing suspect at upang malaman kung may koneksyon ang mga ito sa iba pang insidente ng krimen sa lungsod. Nung makita nung mga pulis natin, pilit nilang pinapatabi, nagpakilala na sila ng pulis sila dahil nakasibilyan ng mga pulis natin. Imbes na huminto sila, binilisan nila yung takbo at saka binunutan nila ng baril yung pulis, tinutukan. Mga obra ng mga local artists tampok sa exhibit sa Banaan Museum sa Pangasinan. Tunghayan sa report. Tiyak na busog ang inyong mga mata kapag pumasyal sa Banaan Provincial Museum sa Lingayen, Pangasinan. Samut-saring obra ang tampok dito na gawa ng mga local artists sa Pangasinan. Sa temang Wala Yan Tungtung Ko o I Have a Story to Tell sa Ingles, bumida ang mga likhang sining ng nasa 29 na local artists. May mga mixed media arts na yari sa iba't ibang uri ng patapong kagamitan tulad ng bakal. May mga photography, installation arts at acrylic on canvas.
Ang kapuso nating si Ron Alister may entry rin. Tampok ang dalawang batang nag-uusap sa pamamagitan ng laruan noong unang panahon gamit ang lata at tali. Inspirasyon daw dito ang pagiging creative at resourceful ng mga bata noon. Atraksyon din ang mga pira-pirasong tela na may mga nakapintang mga mukha ng mga babae. May abstract paintings din. Inspiration ko sa mga artworks ko, yung mga nakikita ko sa bukid namin, sa mga ilog namin. So, kahit ilang kami is magandang landscape. Ang art exhibit ay bahagi ng selebrasyon ng Arts Month. Mananatili ang mga obra sa museum hanggang sa buwan ng Mayo ngayong taon. Ang gagaling nila. So they have been exhibiting in different parts of Pangasinan. Some of our local artists, they've been joining national exhibits, internationally pa yung iba. So gusto nating maipakita dito po sa Pangasinan na meron tayong magagaling na artists and available yung artworks nila dito sa gallery sa museum. So accessible ito para sa ating Pangasinenses din. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.